talamak kasi sa China, yung tinatawag na tofu drugs, hindi lang po sa mga buildings, mahihinang klase ng buildings. Maging sa mga housing projects sa kanila. Oo. At maging sa mga tulay, mga kalsada. Gumuguho, nagko-collapse. Alam nyo, talamak yan sa China hanggang ngayon. At hanggang ngayon, pinoproblema yan ng gobyerno ng China. Ano ang ugat? Corruption. Nako? Yung mga maka-China dyan, hindi ninyo ito pwedeng pagtakpan. Worldwide news, binabalita ito. May mga online news article at may mga videos pa. Ito po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Uunahin ko lang muna po itong sinasabi ni The Diplomat. China's dangerous tofu projects. Yung tofu, alam nyo naman, napakalambot niyan, di ba? Kaya itinulad dun yung mga infrastructures na ginagawa dun sa China Dangerous daw po Corruption, binanggit na ha, and graft have created a significant problem with many Chinese construction projects. Kita ninyo? Kahit hindi na ipaliwanag pa, intindido na yan ng mga Pinoy. The term tofu project was first coined by Premier Zhu Rongji in 1998, who said on a tour of flood dikes on the Yangtze River that they were as flimsy and porous as tofu dregs. Porous? Parang mga butas-butas. Parang foam, di ba? May mga kwanyo, parang yung sponge. May mga tapos ang lambot. Ibig sabihin, mahinang klase ng struktura. Kaya pala tinawag na tofu dregs The leftover bits in the tofu making process, the term and the problem gained national traction after the 2008 Sichuan earthquake, where 20,000 of the almost 70,000 victims were school children who died in collapse school buildings, which were later proven to be hastily and shoddily built. Kawawa. Isipin ninyo, 20,000 wipe out to dust. Mga bata, mga estudyante. To dust. Nag-collapse yung building dahil sa mahinang klase ang istruktura. Diba? Related, diba? Parehong pangyayari, diba? Mga kaistorya. Anong sabi pa dito sa huling sentence na ito? 4 years later, the problem of tofu projects remains. Nananatiling problema sa China yan. Hanggang ngayon, mga kaistorya, tuloy pa natin. In July 2010, anger over shoddy construction erupted in an area hit hard by the Sichuan earthquake. Lindol din, mga kaistorya. When a building intended to be a new home for earthquake victims collapsed just a few weeks before completion. Ginagawa pa lang din dahil sa lindol. Nag-collapse na, gumuho na. Kagaya niyang building na yan. So, it's a three-story building na ginagawa pa lang din dyan sa Thailand dahil din sa lindol, nag-collapse. Pareho, mga kaistorya, sa Sichuan, China. Ang masaklap, 20,000 na mga mag-aaral wipe out. Kawawa. In November 2010, 53 people were killed in a high-rise apartment building. Kita ninyo ha, building na naman, fire caused by an unlicensed welder. And last month, a car accident in Jiangsu province revealed that a dam built atop of the Yangtze River tributary was filled with reeds instead of steel beams. Reeds, yung parang kung di ako nagkamali, parang ang itsura niya parang maliliit na kawayan na parang na kasing laki na daliri. Sa halip na bakal. Ano na tayo, China? Such tofu projects are likely to remain critical problems for pre-existing and structural reason. Isa kasi sa dahilan, corruption, di nagtitipid. Nagtitipid din ang babayarang mga worker. Pag hindi lisensyado ang welder, alam nyo naman, mas mababa ang bayad. Tuloy po natin. Why is the quality of some of these structures so poor?
Bakit napakahina ang klase ng mga istruktura na ito? Corruption and graft, yun daw po ang dahilan, binanggit eh. Undoubtedly play a role when project money is skimmed off the top four and by officials, leaving less funding for quality materials, qualified staff, and acceptable workmanship. Additionally, projects are often granted to companies that have more political, ayun na nga. May mga nasusuhulan yan. Sigurado, baka nga meron pa dyan na mga opisyalis may construction firm eh. Kalakaran sa China. Ay kaya mahirap ito mga kaistorya na puksain ng China itong ganitong klase po ng ng corruption. Ito pa mga example mga kaistorya ng tofu drag sa China. China, multiple roads and bridges collapse, leaving over 100 dead. May mga natudas din, nag-collapse din. Poor quality tofu drag infrastructure comes under scrutiny. Walang pakialam sa buhay ng tao, no? Importante magkamal sila ng pera. Ito, tulay naman to, nag-collapse. A series of collapses has raised questions about the safety of China's road and bridge infrastructure, which was built rapidly in recent decades. Bilis nilang gumawa. Tulay, kalsada. Bilis nga nung umangat ng mga buildings eh. Minamadali, natural, nasasacrifice yung quality. Tapos dadagdagan pa ng substandard materials. Alam nyo, doon sa ginawa kong dedicated content, may may tawag dito. Yung deformed bar, yung bakal, yung kabilya kung tawagin. Bakal, yun dapat di nababaluktot ng ang laki-laki. Nung bakal, ang laki mga kaistorya. Pero, ginaganon-ganon lang nung tao eh. Nababaluktot niya, parang goma lang. Sa China, oh. At saka dito sa Pilipinas, tingnan ninyo, bumili kayo ng mga construction materials sa hardware, substandard na. Totoo naman, kahit yung mga bakal na 10mm, sukatin mo, 9mm na lang yung diameter, substandard. Kaya pag ako bumibili ng materials, sinasabi ko, local. Kahit sa plywood, local. Kasi standard yun, mga kaistorya. Kasi pag China, asahan mo na. Substandard talaga yan. Totoo yan. Ay yung mga nagpapagawa dyan ng bahay o kaya naman yung mga knowledge sa construction, comment kayo. Alam nyong totoo ang sinasabi ko. The country's Ministry of Emergency Management has directed local authorities to closely monitor major infrastructure such as highways and railways, key areas such as water-related construction projects in high-risk locations such as bridges, urban underground spaces, and tunnels. Kita ninyo. Yung mga tao din sa China, social media, mga umaangal din eh. Ito pa, Tofu Dregs village erected in southwest China to gauge, ewan ko kung tama ang pronunciation, government for compensation. Ito ay village naman ito, residential. A local government in southwest China is demolishing, dinidemolish nila, scores of shoddy fake homes that were built in a scam to gain government compensation, mainland media reports. Nag-hire pa sila ng 600 katao para mag-demolish. Ganun pala ang nangyayari sa China talaga. Totoo pala talaga ang sinasabi natin sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay at mura. Promise, mura po talaga na hollow blocks kaysa sa iba. Diyan po sa bandang Kabanggan, Butulan at Iba Zambales ay sa Siete Brillantes na po kayo bumili. Sabihin lamang ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador, kayo po ay bibigyan nila ng malaking diskwento, malaki ang matitipid ninyo. Screenshot lamang ninyo ang kanilang contact number at tawagan po ninyo mga kaistorya. Ang kanilang lokasyon po ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. Malapit lamang po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan proper. Yung kalsada yan yung Paitan Road na yun, papunta po ng Taugtog or Camara. Maraming halublakan yan. Pero si Siete Brillantes may signage po silang nakalagay sa tabi ng kalsada. Kaya hindi kayo magkakamali. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin. Sa buong mundo mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lagi po ninyong panonood, pakikinig, pagla-like, pag-share at sa walang sawa ninyong pagsuporta po sa inyong kaistorya. Sa mga bagong viewers po natin ay maaari kayong mag-subscribe kung nagustuhan ninyo ang ganitong
klase ng content at pakipindot na rin po ang notification bell. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.